Interested po ba kayo sa network topology? Ay marunong po ba kayo At kung hindi pa, panoorin mo itong video na ito. Network topology, ito ay tungkol sa kung paano naka-arrange ang mga devices sa isang network. Meron itong 5 types: bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, and hybrid topology. Bus topology, ito ay isang uri ng network topology kung saan lahat ng devices ay nakakonekta sa isang solong cable na tinatawag na bus. Sa setup na ito, lahat ng devices ay nagbabahagi ng parehong communication line. Ang mga advantage nito, madali at mura itong i-set up. Magandang option para sa small network. Ang mga disadvantage niya naman, kapag may nasirang cable, apektado ang buong network. And ang performance ay bumababa habang dumadami ang devices. Ring topology, ang bawat device ay nakakonekta sa dalawa pang devices forming a circle. Ang data ay umiikot sa isang direction, pero kung may masira, pwede kang magkaproblema. Ang mga advantage nito ay, ang data ay dumadaan sa isang direction, kaya't mas mababa ang posibilidad ng packet collision. And lahat ng devices ay may pantay na access sa network at may control sa data transmission. Ang disadvantage naman ay single point of failure. Kung may isang device na masira, apektado ang buong network. At mahirap ang troubleshooting. Kapag may problema, mahirap tukuyin kung saan nagmula ang issue. Star topology, lahat ng devices ay nakakonekta sa isang central device tulad ng hub o switch. Ang central device ay nagkaka-coordinate ng komunikasyon sa pagitan ng mga devices. Ang advantage nito ay madaling i-manage. Kung may problema sa isang device, hindi ito maapektuhan ang iba. Ang disadvantage naman nito, mahal ang installation. Kailangan ng maraming cables at equipment kaya't mas mataas ang gastos. Mesh topology, lahat ng devices ay nakakonekta sa isa't isa. Ibig sabihin, bawat device ay may direct na connection sa iba pang devices, kaya't nagiging mas matatag ang network. Ang advantage nito, easy to add devices. Madali lang magdagdag ng bagong devices sa network na hindi naapektuhan ang iba. And fault tolerance. Ang network ay may kakayahang magpatuloy kahit na may ibang mga failure, kaya mas secure ito kumpara sa ibang topologies. Ang disadvantage nito ay complex installation. Ang pag-setup ng mesh topology ay mas komplikado dahil sa dami ng connection na kailangan. Hybrid topology ay isang pagsama-sama ng iba't ibang uri ng network topology. Nagiging flexible at scalable ito, na nagbibigay daan sa mga organisasyon na i-customize ang kanilang network batay sa kanilang pangangailangan. May papanood ako sa inyong tutorial kung paano gumawa ng straight-through and mag-crossover. Hello guys! Tuturuan ko kayo kung paano mag-terminate o gumawa ng patch cable. Bagong lahat, kailangan natin ng mga kagamitan para sa pag-terminate ng cable. Una ay ang UTP cable o Cat5e cable tester para malaman kung gumagana ang cable natin na ginawa. Pangatlo ay ang crimping tool para paglat ang RJ45 sa cable. At panghuli ay ang RJ45. Ngayon ay gagawa na tayo ng patch cable. May dalawang klase ang patch cable. Ang una ay straight through at ang pangalawa ay crossover. Ang straight through ay ginagamit kapag iba't ibang devices katulad ng PC to switch. Ang crossover ay ginagamit sa kaparehong devices katulad ng PC to PC. At ngayon ay gagawa na tayo ng straight through cable. Una, babalatan na natin ang UTP cable gamit ang crimping tool. Kailangan natin ng 1 inch sa pagbalat. Dahan-dahan lang para hindi maputol ang kable sa loob. Ngayon ay nakat na natin. Kapag nabalatan na natin ang UTP cable,
Iayos na natin ang kable sa pagkakasunod-sunod ayon sa standard na ating ginagamit. Ang standard na ating gagamitin ay TIA-EIA 568B. Iyon ay una ang white, green, and pangalawa ay green. Yan. Ang una ay white, green. Ang pangalawa naman ay green. Ang pangatlo ay white, orange. At ang pang-apat ay blue. At ang panglima naman ay white, blue. At ang pang-anim ay orange. At ang pang-pito ay white, brown. At ang pangwalo ay brown. Ngayon, meron tayong 8 kable sa loob. At ngayon, babawasan natin para mapasok natin sa ating RJ45. Iayos natin maigi para hindi magulo. Tignan maigi ang color code kung tama sa pagkakasunod-sunod bago natin ilagay sa RJ45 at tikring. Puputulin na natin. Ngayon, naputol na natin ang mga kable. Ngayon ay ilalagay na natin to sa RJ45. Dapat ganito ang hawak ng ating RJ45 siya. Then, dahan-dahan natin ipasok ang mga kable sa RJ45. Diinan mabuti. Ngayon, ikikrimp na natin gamit ang crimping tool. Diinan mabuti at ikrimp maigi. Yan. Kapag gagawa tayo ng straight through cable, dapat kapareho ang kulay sa kabilang dulo para masabi natin ito ay straight through cable. Ngayon, ititest na po namin kung gumagana ang aming ginawa. Yan. So, gumagana po ang ating ginawang patch cable.